I'm also pleased to update that the letters of intent and MOU signed in February 2023, together with those signed during this visit, total now 771.6 billion pesos or approximately $14 billion in pledges from Japanese investors. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na mula sa matagumpay na biyahe sa Japan. Nandun ang galit, hindi mawawala yun. Dahil yung aming anak, wala. Hindi namin alam kung nasaan. Wala namang ibang sinasabi, kundi talagang siya ang may alam. Actually, wala pa kaming kopya ng complaint. So, ngayon pa lang. So, by procedure, we don't know what to answer yet. Pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon na si Police Major Alan De Castro hindi humarap sa preliminary investigation. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of 1.5 years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. Senator Francis Tolentino kinumpirma ang pagbibitiw bilang Blue Ribbon Committee Chairperson. At dalawang programa ng SMNI pinatawan ng 14-day suspension ng MTRCB. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon na dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ibinida ng Pangulo ang naging resulta ng kanyang pakikipagpulong sa naturang forum at maging ang kanyang pulong sa business leaders. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Bandang alas 10:38 kagabi na dumating sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pagdalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa kabuuan ng summit at iba pang events, ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay niya ang mahalagang papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Isinulong rin niya ang free at open Indo-Pacific region. Nagbigay rin ng update ang Pangulo sa pangakong pamumuhunan ng mga Japanese investors sa Pilipinas mula noong siya ay unang bumisita sa Tokyo noong Pebrero. Ayon sa Pangulo, umabot na ang kabuang investment pledges ng Japan sa 771.6 billion pesos mula noong February 2023. I'm also pleased to update that the letters of intent and MOU signed in February 2023, together with those signed during this visit, total now 771.6 billion pesos or approximately $14 billion in pledges from Japanese investors. This significant investment is anticipated to create around 40,200 jobs, marking a positive and promising development for our collaborative efforts. Sa kanya namang pagdalo sa Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting, ibinida ni PBBM ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagsusulong ng renewable energy. Hinikayat rin ng Pangulo ang ASEC leaders na mamuhunan sa Pilipinas. And I invited ASEC partners, including Japan, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intention of the ASEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawa ng bagong estratehiya ang Pilipinas sa pagtugon sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Bunso nito ng kakaunting progress lamang umano ang nakukuha ng bansa sa ginagawa nitong diplomatic efforts. Ayon sa Pangulo, dapat may gawin tayong bagong hakbang na hindi pa dating nagagawa upang maibsan naman ang tensyon sa West Philippine Sea. Ipagpapatuloy din ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa mga partners sa Indo-Pacific region at iba pang rehiyon kung kinakailangan. Kamakailan, sunod-sunod ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea, gaya ng paggamit ng water cannons laban sa Philippine vessels na nasa regular rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Kinumpirma na ni Senator Francis Tolentino na bababa na siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang balita ni Joan Nano. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of 1.5 years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. Pagtupad sa kasunduan, ito ang dahilan kaya't bibitawan na ni Senator Francis Tolentino ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee at pagiging miyembro ng Commission on Appointments. Ayon sa senador, batay sa agreement, hanggang sa katapusan na lang siya ng taon magsisilbi sa dalawang komite. Ito umano ay nabuo noong pinag-uusapan pa lamang kung sino ang mga mamumuno sa Senate committees pagpasok ng bagong administrasyon. Ibibigay niya ang kanyang formal resignation sa plenary sa pagbabalik ng sesyon sa January 22. Hanggat wala pang kahalili, nandun pa ako in transition, and I will endeavor to have a seamless transition and to assist whoever will be the replacements for both seats. Tiniyak naman ni Senator Tolentino na hindi dito nagtatapos ang kanyang trabaho. Marami siyang panukalang batas na planong ihain upang mas mapabuti at mapalakas pa ang kapangyarihan ng komite na dumidinig sa mga napapaulat na katiwalian sa pamahalaan. I hope to file within the day or tomorrow at the latest an amendment to the Senate rules concerning investigations. Kabilang sa mga isyong inimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng panunungkulan ni Tolentino ay ang kontrobersyal na laptop deal sa Department of Education, sugar importation deal na nagresulta sa pagkakatanggal ng ilang miyembro ng Sugar Regulatory Administration at resignation ng nooy Executive Secretary, at ang COVID-19 vaccine procurement na naging daan sa pagbuo ng mga bagong batas. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umapela si Senator J.V. Ejercito na isantabi muna ang hidwaan sa politika sa gitna ng mga kinakaharap na suliranin ng bansa gaya ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito, naniniwala ang senador na posibleng bahagi ng destabilization plan ang pro-China stance o pagpanig ng ilang Pinoy sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I'm calling for a ceasefire muna on hostilities on the different political groups, and let us work together, no? Kasi ang dami talagang problema. It will be difficult for us to be able to surpass all of these challenges kung ganito kaaga pa lang nagbabakbaka na tayo. Mahihirapan ang bansang makahikayat ng mga mamumuhunan kung ngayon pa lang mayroon ng political instability sa bansa. Dagdag pa ni Senator J.V. Ejercito, sa gitna rin ng maraming suliraning kinakaharap natin, dapat isantabi muna ang pamumulitika, lalo na't kabilang sa malaking hamon natin ngayon ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, posibleng may kaugnayan din ang bangayan sa politika sa 2028 elections. So it's too early. Again, ang hirap talagang magtrabaho pag pumapasok yung political bickerings. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang senador sa mga kababayang pro-China at anya'y pumapanig pa sa Beijing sa issue ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Naniniwala itong posible nang nagagamit ang mga ito sa destabilization efforts laban sa PBBM administration. The sad thing about it is that this might be part of a destabilization plan, no? Hindi po malayo because we have that conflict in West Philippine Sea. So para po mawala yung attention doon, guguluhin tayo dito internally, mag-aaway-away tayo. Bukod sa ibang opisyal ng pamahalaan, nakakatanggap din ng pag-atake sa social media ang senador mula sa mga vlogger at troll dahil sa kanyang posisyon sa West Philippine Sea issue. Panawagan naman ito sa mga kababayan, sa halip na mag-away-away kaugnay ng issue, sama-samang manindigan laban sa pang-aagrabyado ng China sa karapatan natin sa teritoryo at soberanya. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawan ng 14-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board ang 2 programa ng SMNI. Ito ay ang Laban Kasama ang Bayan dahil sa unverified report kaugnay sa umano'y 1.8 billion peso travel funds ni House Speaker Martin Romualdez. At ang Gikan sa Masa para sa Masa, bunsod naman ng sinasabing death threats at umano'y malisyosong pananalita ng mga panauhin sa 2 nitong episodes. Epektibo ang suspension kahapon, December 18. Wala pang komentaryo o reaksyon ang naturang TV network. Welcome naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang ipinataw na preventive suspension ng MTRCB sa 2 programa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon sa mambabatas, bagaman long overdue na ang suspensyon, nagkaroon na rin ng aksyon laban sa anyay red tagging, pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabanta sa mga individual. Matapos na makatanggap ng mga reklamo, pinatawan ng suspension ng MTRCB ang Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Nagbabala ang DENR na posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig kung hahaba ang epekto ng El Nino sa bansa. Pero ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at mga konsesyonaryo, marami silang naipatayong mga pasilidad para mapagkunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Ito ang balita ni Ray Pelayo. If the El Nino event next year progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. Ngayon pa lang ay magtipid na ng tubig kung ayaw matulad sa water crisis noong 2019, ayon sa Water Sources Management Office. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo David, sa Hunyo ay posibleng bumaba sa 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na siyang minimum operating level nito. Sa ngayon ay mahigit pa sa 213 meters ang imbak nitong tubig na mas mataas na sa normal high water level. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, kasama ang mga konsesyonaryo, ay 1 taon nilang pinaghandaan ang posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa. May mga bagong treatment plant nila na itinayo sa Laguna Lake na inaasahang malaki ang maitutulong kapag bumaba ang level ng Angat Dam. Kumpiyansa ang Maynila at Manila Water na hindi magkakaroon ng krisis sa tubig sa susunod na taon. Inaasahan din nila na sa kalagitnaan ng taon ay magkakaroon na rin ng mga pag-ulan. Which is true naman po, kasi base din po sa historical data po natin sa Angat Reservoir ay pagdating ng June at July ay tumayakyat na rin po itong ating reservoir at nagre-refill na rin po ito. Kami naman po ay kampante kasi hindi naman po nagkakamali itong ating mga historical data. Recall that in 2019, talagang we were overly dependent on Angat. Wala pang Cardona noon eh. Wala pa tayong mga, yung mga projects sa Antipolo, hindi pa natatapos itong sa Marikina, wala pang mga East Bay. So talagang we were totally dependent on Angat. So ngayon, after 2019, and even during the pandemic, some of these projects were already online. So pag pinagsama-sama lahat po ito ay definitely makakatulong dun sa kung magkakaroon man po ng pagbabawas ng alokasyon mula dun sa water source natin sa Angat Dam. Ayon sa MWSS, dati ay nasa 96% ang pagiging independent ng Metro Manila at mga karating lalawigan sa tubig na nagbumula sa Angat Dam. Pero dahil sa pagpapatayo ng iba pang mapagkukunan ng supply ay bumaba na ito sa 90%. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nasa 25,489 na pamilya sa Northern Mindanao, Davao at Caraga Region ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng shearline at Bagyong Kabayan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, wala pa naman silang natatanggap na ulat ng nasawi. Gayunman, vina-validate pa nila ang impormasyon na may isang nasaktan sa Northern Mindanao at nawawala sa Davao Region. Magbabahagi na ng impormasyon ng South Korea, Estados Unidos at Japan ng real-time data ukol sa North Korean missile launches. Ito ay matapos ang dalawang magkasunod na paglulunsad ng North Korea na labag umano sa Security Council resolutions ng United Nations. Ito ang balita ni Early Briones. The United States strongly condemns the DPRK's December 17th and 18th ballistic missile launches, including the launch of an intercontinental ballistic missile. Muli na namang naglunsad ng isang intercontinental ballistic missile o ICBM ang North Korea kahapon, December 18. Ito rin ay record-breaking na bilang ng weapon test ngayong taon. Kaya naman lalo itong nagpasiklab ng pagkondina ng maraming mga bansa. Dahil dito, sinimulan na ng South Korea, United States at Japan ang isang sistema upang makapagbahagi ng real-time data tungkol sa mga North Korean missile launches upang mas mapatatag ang security cooperation laban sa nuclear arms ng North Korea. Inanunsyo ito matapos ang ikatlong test launch ng Hwasong-18 ICBM na sinasabing pinakamalaking armas sa arsenal ng North Korea. Ang pinakamaiikling distansya mula sa North Korea papuntang Estados Unidos ay nasa halos 10,000 kilometro. At ayon sa Japan Defense Ministry, ang pinakahuling inilunsad na ICBM ay may kakayanang umabot hanggang mahigit sa 15,000 kilometers. Ibig sabihin, maaaring umabot ang missile na ito hanggang Estados Unidos. Kaya naman hinimok ni US Department of State spokesperson Matthew Miller na kondinahin ng lahat ng bansa ang North Korea dahil sa missile launches nito. These launches are in violation of multiple United Nations Security Council resolutions. They pose a threat to the DPRK's neighbors and undermine regional security. We urge all countries to condemn these violations and to fully implement relevant UN Security Council resolutions which are in place to impede the DPRK's unlawful WMD and ballistic missile programs. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 7 bansa kasama ang Germany, the Netherlands at France ang nangakong aalisin na ang power plants na naglalabas ng carbon dioxide sa kanilang electric system hanggang 2035. Ang mga bansang ito ay kumukonsumo ng halos kalahati sa power production ng European Union. Ayon pa sa mga bansa, kung sama-sama ay mas mapabibilis nila ang proseso ng paggawa ng mga infrastructure na magiging sapat sa grids at energy storage. Makakapag-generate din ito ng low-carbon power network at tuloy-tuloy na gagana ang power supply sa iba't ibang bansa sa Europa. Umabot sa 185,000 Malaysian ringgit o 2.2 million pesos ang halaga ng isang musang king durian sa auction sa isang fundraising event noong linggo, December 17 sa Pahang, Kuantan, Malaysia. Mapupunta ang kikitain sa auction sa pagpapaayos ng eskwelahan sa Raub na nasa Pahang sa rehiyon ng Kuantan. Ang Kuantan Region ay isa sa mga lugar sa Malaysia kung saan umaani ng durian. Ang regular na presyo ng durian sa Malaysia ay nasa 20 to 30 Malaysian ringgit o nasa 230 to 350 pesos kada kilo. Isa rin ang Malaysia sa biggest producer ng durian kasama ang Thailand at Pilipinas. Isinabatas na sa estado ng Texas ang mas mahabang pagpapakulong at expulsion para sa mga mahuhuling illegal border crosser mula sa bansang Mexico. Kaya naman hiling ng mga mambabatas, mas mahigpit na US border security provisions. Ito ang balita ni Sonny Cos. I will sign 3 laws today to better protect Texas and America from Biden's border neglect. Simula March 2024, bibigyan na ng kapangyarihan ang Texas State Law Enforcers na arestuhin ang mga illegal border crossers matapos lagaan ni Texas Governor Greg Abbott ang bagong immigration law ng estado ngayong araw.
Ayon sa State Law SB 4, posibleng makulong ng 180 days o hanggang 20 years ang sinumang mahuhuli ng illegal entry sa Texas at expulsion pabalik sa Mexico. Kabilang din sa nilagdaan ni Abbott ang 1.5 billion border wall construction at pagpapataw ng mas maigting pang penalties laban sa human smuggling. Sinisisi ng Texas Governor at ng Republicans si US President Joe Biden sa record number ng illegal immigrants na tumatawid mula Mexico patungong US dahil hindi umano na ipatutupad ni President Biden ang immigration law. Joe Biden's deliberate inaction has decimated America. Lagpas 5.8 million migrants arrest na ang naisagawa ng Biden administration sa Texas at New Mexico. Dahil dito, nais ng mga Republicans sa US Congress na magkaroon ng mas mahigpit na batas ukol sa US border security provisions at kung hindi rin aaprubahan ng mga lawmakers ang foreign aid package para sa military funding para sa Ukraine at Israel. Kaya naman nabinbin ang pagbibigay ng ayuda sa mga war-stricken countries at ang mga senador naman ay humahanap ng kompromiso. Sanicos UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binalaan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga tauhan nito at maging ang mga pribadong individual sa pagpapaputok ng baril ngayong holiday season. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng kanilang mga armas sa kasiyahan. Ito ang balita ni Leia Ilatan. Hindi dapat nila gamitin in any form of revelry itong mga issued firearms nila, and even yung mga privately owned firearms po nila dahil para maiwasan po na maka-aksidente. Wala pang namomonitor na insidente ng illegal discharge of firearms sa Philippine National Police ngayong holiday season. Kaya naman, ngayon pa lamang, mahigpit na ang babala ng PNP sa kanilang mga tauhan at mga pribadong individual na magpapaputok ng baril bilang bahagi ng kasiyahan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi sila mangingiming kasuhan maging ang mga pulis na mahuhuling magpapaputok ng baril. Alam po nila na ang mabigat po yung kakaharapin nilang kaso kung sakasakali po na sila ay mapapatunayang nagpaputok po ng kanilang baril. At this early pa lang po ay minomonitor na po natin kung may mga namomonitor po tayo at nai-record po tayo ng mga illegal discharge of firearms at saka yung mga biktima po ng stray bullet. Kaugnay nito, wala pa namang desisyon ang pamunuan ng pambansang pulisya kung lalagyan ba o hindi ng tape ang muzzle ng baril ng mga pulis. Iniintay pa rin po natin kung yan pa rin po yung magiging practice this year dahil nga for the last couple of years ay hindi na nga po natin ginawa yun yung muzzling po ng ating mga baril dahil nga on hindsight nga po tinitingnan natin yan dapat kapag ang mga pulis natin kailangan rumisponde ay talagang ready nilang magamit yung kanilang mga baril. But that being said, hindi naman ibig sabihin na yun yung magiging first recourse po natin kapag tayo po ay rumiresponde sa anumang tawag po ng tulong. Simula 2018 hanggang 2023 ay hindi na sinelyuhan ang muzzle ng baril ng mga pulis. Base sa datos ng PNP, January 18 hanggang January 21, walang naitalang tinamaan ng ligaw na bala ang PNP, habang mayroon namang tig-isa na naitala noong January 2022 at January 2023. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaapela ngayon ang samahan ng mga nasa fireworks industry na huwag sanang ituloy ng gobyerno ang planong total ban sa mga paputok. Hiling din nila na imbestigahang maigi ng mga otoridad ang pagsabog ng van na may kargang mga paputok sa Marikina nitong linggo. Paniwala ng grupo, hindi galing sa mga lisensyadong manufacturer at dealer ang naturang mga paputok. Ito ang balita ni Nestor Torres. Huwag po tayong iba. Dahil po kami na mga naglilisensya po ay nag-a-undergo naman po ng lahat ng requirement ng batas at ng gobyerno para lang po magkahanap buhay. Paano po yung mga workers, paano po yung mga ibang
hanap buhay na nakalink din po sa amin. Paano po yung pagkakakitaan kung basta na lang po nating ibaban. Nakikiusap ngayon sa pamahalaan ang mga manufacturer ng paputok na huwag sanang mangyari ang nais ng Department of Interior and Local Government na ipatupad ang total firecracker ban sa buong bansa. Ayon kay Lea Alapide, presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated, libo-libong manggagawa ang mawawalan ng trabaho at kita, lalo na ang mga manufacturer at dealer ng paputok kapag nangyari ito. Anya, hindi dapat agad sa kanila ibaling ang sisi sa nangyaring pagsabog ng isang van na may kargang mga paputok sa Marikina nitong linggo. 2 ang nasawi sa insidente at nadamay pang katabi nitong isang bus at isang truck na nakaparada. Naniniwala si Alapide na hindi galing sa mga lisensyadong dealer at manufacturer ang sumabog na paputok, kundi gawaan niya ito ng mga illegal manufacturer. Meron tayong mga illegal products na naandyan pa po sa online. Bakit po may mga malalaking triangulo na naandyan po binebenta sa online? So ibig sabihin, may mga gumagawa po na walang lisensya niyan. Kasi yung mga lisensyado po hindi naman po gagawa ng mga bawal po na yan. Sinasabi naman ng ilang mga dealer na dahil sa kawalan ng pag-iingat, kaya sumabog ang nasabing van na naglalaman ng mga paputok. Hiling ng mga dealer na sana iimbestigahan ito ng mga otoridad. Kulang lang sa pag-iingat yung mga iyon. Pinaalalahanan kami ng mga kinauukulan. Yung mga tamang pagbiyahe ng paputok, yung tamang warehousing sa mga bodega namin, maski yung sa tindahan. Talagang kailangan talaga maging maingat. Reklamo pa ng ilang mga dealer, unfair sa kanila kung talagang ibaban ang paputok, lalo't karamihan sa kanilang mga tinda ay inutang lang din. Sana naman po wag naman po. Siyempre, hindi naman po lahat nasa, kumbaga nandun na kami sa peak. Siyempre, nakautang na. Kumbaga nandito na kami sa peak ng bentahan Parang naman po sa amin. Mahirap din sa part namin po yung ganun. Samantala, dahil sa napabalitang pagsabog sa Marikina, naapektuhan din ang mga nagtitinda sa Bukawi, Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas na ng 15,000 ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada tuwing rush hour. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, naobserbahan nila na maluwag pa ang traffic sa umaga, ngunit pagdating ng hapon ay saka nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. At mula sa EDSA Kamuning, humingi tayo ng traffic update mula kay JP Nunez live. JP, dyan sa iyong kinalalagyan, anong oras nagsimula ang build-up ng mga sasakyan? Monica, pasado alas 5 kanina, nagsimula na yung build-up ng mga sasakyan. Dito yan sa northbound lane ng EDSA, dito sa Kamuning. Yan yung mga galing ng EDSA Kamuning at papunta ng bandang Quezon Ave at ng North Avenue. Ayon nga sa MMDA, nadagdagan pa ng nasa 15,000 ang daily traffic volume ngayon sa EDSA na dati nang umaabot ng nasa higit 400,000. Kapag umagaan nila ay medyo maluwag pa sa kalsada, pero pagdating ng hapon ay talagang tumitindi na ang trapiko. Maaaring dahil anila ito sa mga mall visitors tuwing hapon. Kahit anila sa weekend ay nararanasan pa rin ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Ayon pa sa MMDA, kahit ang mga mabuhay lanes ay nagkakaroon na rin ng pagsisikip sa daloy ng mga sasakyan dahil sa tindi ng traffic sa mga major thoroughfare, pangunahin na ang EDSA at ang C5 Road. Patuloy naman daw nila silang nagsasagawa ng clearing operations para kahit papaano ay maibsan ang matinding traffic. Inaasahan ng MMDA na sa December 22, kung saan huling araw ng pasok sa trabaho bago ang holiday season, ay magkakaroon ng mas matindi pang build-up ng mga traffic dito sa Metro Manila. Batay sa ating monitoring, yung sa southbound lane ng EDSA, sa bahagi ng Cubao, Ortigas Avenue at sa EDSA Guadalupe ay dyan nagkakaroon ng matinding build-up ng traffic. Habang yung mga papunta naman ng northbound ay dito sa Kamuning, papunta ng Quezon Avenue at ng North Avenue at sa Balintawak yung mga paliko ng NLEX.
Monica, ayon sa MMDA, sa ngayon yung mga pagkaganitong oras na rush hour sa hapon ay nasa 20 kilometers per hour yung nagiging takbo ng mga sasakyan dahil nga sa tindi na ng nararanasang trapiko dito sa Metro Manila. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Hindi humarap sa preliminary investigation ng piskalya kanina ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Tanging abogado lamang nito ang nagpakita sa piskalya. Umaasa naman hanggang ngayon ang ina ni Camilon na makakauwi pa ng ligtas ang nawawalang anak. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Wala pa kaming copy ng complaint. So, ngayon pa lang. So, by procedure, we don't know what to answer yet. Hindi nagpakita sa Batangas Provincial Prosecutor's Office si Police Major Alan De Castro. Si De Castro ang itinuturong pangunahing suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines candidate na si Catherine Camilon. Hindi rin sumipot ang driver bodyguard dito na si Jeffrey Magpantay. Tanging abogado ni De Castro ang humarap sa preliminary investigation sa piskalya para tanggapin ang reklamo laban sa kanyang kliyente. When we read the complaint, hopefully may masasabi. Dumating naman ang ina ni Catherine at inaming galit siya kay Major De Castro. Kung nandun ang galit, hindi mawawala yun. Dahil yung aming anak, wala. Hindi namin alam kung nasaan. Wala namang ibang sinasabi kundi talagang siya ang may alam. Subalit hiling dito kay Major De Castro. Noon pa lagi kong sinasabi sa kanya na ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kami ibang hinihiling pa eh. Sa kabila ng mahigit isang buwan na pagkawala ni Catherine, si Nanay Rose sinabing patuloy na umaasa na isang araw babalik na ligtas si Catherine sa kanila. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap. Aasa ako. Magulang ako eh. Nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak. Kundi yung kaligtasan eh. Basta yung gusto ko bumalik siya. Si Catherine ay huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12 bago ito mawala. Ang ikalawang pagdinig ay tinakda sa January 9 na inaasahang dadaluhan ni Police Major Alan De Castro at ng driver nito upang magsumite ng kanilang counter affidavit sa reklamong kidnapping at serious illegal detention na isinampa ng PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabalik na sa kanilang bansa kanina umaga ang unang batch ng POGO workers na biktima ng human trafficking. Ngunit may ilan pa sa mga biktima ang naiwan sa bansa upang tumestigo laban sa mga suspect na Chinese at Malaysian nationals. Ito ang balita ni Ryan Lacanlal. Ibig sabihin, kaya natin sila pinauwi kasi napatunayan na sila mga biktima ng human trafficking. At nagboluntaryo naman sila na gusto nilang umuwi. Sakay ng magkahiwalay na flight, umuwi na kanina patungong Vietnam ang unang batch ng mga foreign national na biktima ng human trafficking na nasabat sa NAIA noong October 31. Pasado alas 5 ng umaga, umalis ang 21 Vietnamese sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. 19 sa kanila ay lalaki at 2 ay babae. Pasado alas 6:20 naman ng umaga, umalis ang ikalawang grupo ng 6 na Vietnamese sa NAIA Terminal 1. Originally, 34 po sila. Kaya lang, kanina madaling araw, 27 pa lang ang nakauwi na Vietnamese. Kasi yung 3 Chinese, wala pa silang travel document. Inaantay pa ang proseso ng kanilang embassy. Tapos yung 4 naman na Vietnamese, gagamitin nating witnesses. October 31, nasabat ng Aviation Security Group ng Philippine National Police ang 34 na foreign national na POGO workers sa NAIA Terminal 2. Ito'y matapos magsisigaw ang isang Vietnamese na nakakuha naman ng atensyon ng mga pulis. Sa isinagawang investigasyon ng Interagency Task Force na kinabibilangan ng Aviation Security Group ng PNP, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice, at Interagency Council Against Trafficking o IACAT.
Napag-alamang nagtatrabaho ang mga na-rescue na foreign national sa isang Pogo hub sa Parañaque City at sa pilitan sanang ililipat sa Cebu. Kumbaga ayaw nilang magpalipat sa Cebu. Yan po kasi ay isang form ng labor trafficking yan, yung pagpapalipat-lipat ng empleyado na hindi naman naayon doon sa kontrata. Ayon sa PAO, pagkatapos maayos ng Chinese Embassy ang papeles ng 3 biktimang Chinese sa loob ng 1 linggo, ay papauwi na rin ito sa China. Pag ganyan po kasi, human trafficking victims, ang pulisiya ng gobyerno natin ay pauwiin yan sa kanilang bansang pinanggalingan. Kasi doon po mas makakaganda ang kanilang recovery na tinatawag. Kasi whether we like it or not, yung ganyan mga sitwasyon, may mga pinagdadaanan po yan na trauma. No? So, pinauwi talaga natin ang mga yan. Hindi sila maaari magstay dito sa Pilipinas. Samantala, inaasahang aabot pa ng 4 na buwan bago makauwi ang 4 pang natitirang mga biktimang Vietnamese. Ito ay pagkatapos ng kanilang gagawing testimonya laban sa 2 Chinese at 1 Malaysian na mga suspect sa nasabing human trafficking. Ryan Lacandale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Assisting Counsel ng International Criminal Court sa bansa at abogado ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon na nagpapatuloy ngayon ng investigasyon ng ICC hinggil sa umano'y crimes against humanity sa Pilipinas. Maaari rin anya na maging testigo sa ICC probe si dating Senador Laila de Lima. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung investigation ng ICC ay confidential, ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawa na ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung feelers na nagpapadala na. Ibig mo sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte, mismong ICC, ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Kasi investigation pa lang. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Attorney Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Laila de Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa kaugnay ng drug war. Siya man ay biktima rin umano matapos makulong ng drug cases. Hindi lamang ng presidente pa si Duterte, kundi pati noong nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016 na umano'y pakana ng Davao Death Squad. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Ay, pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa
kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na anya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administrations. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling mababa ang bilang ng mga naoospital bunsod ng COVID-19. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa kabila ng naitalang pagtaas ng kaso ng sakit nitong mga nagdaang araw, hindi naman napupuno ng pasyente ang mga ospital. Gayunman, patuloy ang paalala ng kagawaran sa publiko na mag-ingat pa rin sa COVID-19 at ibang respiratory illnesses. Ugaliing magsuot ng mask sa matataong lugar, uminom ng vitamins, kumain ng masustansyang pagkain at magpabakuna. Ngayong kaliwat kanan ang handaan, nagpaalala ang Department of Health sa publiko na bantayan ang kinakain at piliin pa rin kumain ng healthy food para sa malusog at ligtas sa pagdiriwang ngayong holiday season. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ang DOH encourages Filipinos to eat a balanced, well-moderated, and varied diet. I-limit natin yung mga ma-foods. Alam niyo ba yung ma-foods? Maalat, mataba, at matamis. It's the time of the year. Kaliwat kanan na naman ang mga pagtitipon at handaan. Kaya paalala ng Department of Health sa publiko, hinay-hinay lang sa pagkain. Sabi nga, eat healthy para sa malusog at ligtas na pagdiriwang ngayong holiday season. Ayon sa DOH at ilang eksperto, piliin pa rin ang masustansyang pagkain. Iwasan ang maaalat at makolesterol na putahe para maiwasan ang mga non-communicable illnesses gaya ng diabetes at cardiovascular diseases, lalo na sa matatanda at may existing medical conditions. This is the perfect time of the year to practice mindful eating. To make sure po natin na kahit these holiday seasons ay makulay po ang ating pinggan. Meaning, huwag natin kalimutan ang fruits and vegetables sa ating handaan. Adding fiber-rich foods to your plate will help you digest and wash all the toxins in your body. And don't forget to add protein-rich food and energy-giving foods. Ngunit sakaling hindi talaga maiwasan ang pagkain ng junk food, mga maaalat, mamantika, matataba, at maging sobrang matatamis na pagkain, kumain lamang ng mga ito in moderation. Bukod dito, huwag ding kaligtaan ang pag-inom ng maraming tubig at maglaan ng 30 minuto para mag-ehersisyo. Samantala, may paalala naman ang kagawaran sa mga nag-take home ng pagkain sa mga handaan. It's the handling of the food. So pag yan nahawakan, di ba, if you know, we have serving spoons, pero pag nahawakan yan, the chances of it being contaminated by bacteria becomes higher. So even if you reheat it, mataas yung bacterial content, magkaka-food poisoning ka. If you handle the food and you keep it and stored talaga in the freezer, your chances are lower. Ayon sa DOH, alamin din ang tama o akmang shelf life ng mga pagkain. Dahil ang ilan sa mga ito, hindi na ipinapayo pang kainin matapos ang ilang araw. Dahil maaari na itong magdulot ng sakit o food poisoning. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Dagdag kaalaman po. Nako ha, ito yung panahon na napakadami pong nagluluto, kainan dito at kung saan-saan pa. Para po sa mga nanay at tita at sino pa man na mahilig magluto. Alam nyo, narito po ang ilan sa mga pagkain na huwag nyo pong ilalagay sa refrigerator.
Alam ba ninyo na hindi advisable na ilagay ang mga binalatang bawang sa refrigerator? Opo, huwag po kayo maglalagay ng nabalatan ng bawang sa ref dahil nagiging toxic ito. Mas madali itong amagin sa ref kapag nilagay po natin. At sinasabing iniuugnay ito sa pagkakaroon ng cancer kapag lagi po tayong nakakakain ng amag mula sa mga nabalatang bawang. Balatan lamang ang bawang kung lulutuin na at huwag pong bibili ng mga nabalatan na. Isa pa ay ang sibuyas. Baka mahilig kayong maghiwa ng sibuyas tapos ilalagay nyo sa ref. Mas madali ring amagin po ang sibuyas kapag ito ay nilalagay sa ref. Ingat tayo ha. Isa pa sa huwag nyong ilalagay sa ref ay ang luya. Mabilis ring amagin ng luya kapag nilagay sa ref at kapag nakain, ang amag ay delikado. Iniugnay po ito sa kidney failure at liver failure. At ang huli ay ang kanin. Sinasabi ng mga eksperto na mabilis amagin ng kanin sa loob po ng ref. Kung hindi po maiiwasan na ilagay sa ref ang kanin, abay huwag itong patatagalin ng 24 oras. Tandaan yung 4 na ito, bawang, sibuyas, luya at kanin. Mas mabuti na mag-ingat kaysa magsisi bandang huli. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mag-shoutout po muli tayo sa ating mga naging kausing ngayong gabi. Maraming salamat po kina at Robert Joseph Sagala, Felipe Orea, Dennis Cana, Elizabeth Tenorio, Mercedes Samala at AR_Galumali. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 17:17 na nagsasabi, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasukanaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.